Hmm. Nandito ako ngayon sa campsite ng Ilog Kamalig sa Porac, Pampanga. Ito napanood ko lang to kay Idol Boy P. Tapos pagdating ko kanina, kinamusta ako ni tatay. Taga saan daw ako? Taglo, Bulacan. Sabi ko napanood ko lang to kay Boy P. Tapos tinanong niya agad sa akin kung vlogger daw ba ako. Sabi ko dati nagbablog po ako. Tapos para siyang napangiti. Sabi niya interviewin ko daw siya. So nagulat ako kasi wala akong experience sa pag-interview. Hindi ko alam kung paano mag-interview. Hindi naman ako ganung hindi nga ako pala salita. Kaya medyo kinakabahan ako. Tapos bumalik siya ulit dito sa tent. Sabi niya bukas na lang daw ng umaga. Kasi importante daw sa kanya yung petsa na January 2. Ikukwento niya lahat. Yung mga bagay na hindi niya nakwento kay Idol Boy P. Sa akin daw niya sasabihin. Tapos gusto niya iparating ko sa kanila o sa ibang vlogger na nanggaling na dito na hindi pa niya nakwento. So yun, sana magawa ko ng mabuti, ng maayos bukas. Sana makausap ko siya ng mas maayos. Ayan, sige, pahinga na muna dahil maaga pa yung yung ikukwento niya sa akin. Nakaka-excite lang, tsaka parang privilege na din sa akin yun. Sa akin yung sasabihin mga bagay na hindi niya nasabi. Ayan, sige, mula dito sa Kamalig, good night. Kita-kits tayo bukas. Morning. Time check tayo. Isa na umaga. 6:05. Tingnan natin yung labas. Nagmula sa salitang Kastila. Opo. Yung, alam mo bang yung artista ni sina Cherry Hill? Cherry Hill po. Kabaryo namin. Sa kanila itong Barangay Pio. Taga dito po sila? Sila nagmamayari ng Barangay Pio. Kami Okay. mga taga rito, wala kaming mga hawak na titulo. Opo. Isa lang ang titulo ng Barangay Pio sa kanila. Kaya ito, nakagisnan ko na lang na tinatawag namin Kamalig. Lagi po silang nauwi pa dito. Gawa mo yung kape. Ayan. Good morning mula dito sa Ilog Kamalig. Nandito si Tatay. Pangalan niyo po, Tay? Tatay Sito. Tatay Chito. Meron siyang gustong ikwento sa atin na hindi niya na ituloy. Gawa ng naging madamdamin yung naging usapan nila ni Kuya Boy P.
Pakinggan po natin kung ano yung kwento na gusto niyang isalaysay sa atin. Ah, yung hindi ko naituloy nung pagpunta ni Boy dito dahil nga yung ah, nung bandang kalagitnaan tumulo na yung luha dahil sa hindi ko akalain yung dating pinagtiyagaan na dating basurahan, tapunan ng mga patay na hayop, papasyalan ng taga Bulacan, Cavite, Laguna hanggang umabot na hanggang Manila. Kaya marami akong pinagdahanan ng mga pagsubok, kinaya lahat ng mga pagsubok, lahat ng binabato, nakayanan ko yung pagsubok na sa pamilya. Akala ko doon ako dadapa o doon ako titigil kasi nung December, pagpasok ng December, unti-unti na siyang nakikilala. Dun ko na nakalimutan na may pamilya pala ako. Kasi naramdaman ng mga anak ko na yung obligasyon bilang ama nawala na sa kanila. Kasi akala ko dahil tapos na sila ng pag-aaral, hindi na kailangan ng isang obligasyon ng isang ama. Opo. Kaya lagi na akong pagdating ng umaga hanggang maghapon dito ako. Tapos paggabi naman papasok yung mga camper, yung mga overnight. Talagang parang nakulong ako sa isang kumbaga sa isang aula. Dito na ako talaga, hindi na ako madalang na lang ako umuwi sa bahay. Kaya doon na nung lagi akong tinatawag, pag uwi ako, tatawagan ng mga bata. Pansit, mayroong tao dyan sa Ilog Kamalig. Napakaganda ng mga sasakyan. Bababa na naman ako. Pagkatapos kong bumaba, akyat na naman sa bahay. Dahil nung time na yon pinaparepair yung bahay namin, yung panganay ko. Kasi mayroon na rin siyang mga kaibigan na nakikilala na o tinatanong na itong Ilog Kamalig na dito raw sa baryo namin, sa Barangay Pio, Porac. Kaya naisipan niyang ipa-repair kasi gusto nilang mag-camping din dito. Kaya pinaparepair yung bahay namin. At sabi sa akin ng anak ko na, Tay, tumulong ka naman dito. Pamilya mo kami, hindi lang yung ilog. Tapos, ayun, kapag tumutulong ako na gumawa, sabay naman na lagi akong tinatawag dahil may bisita nga rito. Sabay baba, wala na akong nagagawa. Nalimutan ko na may pamilya ako. Ngayon, tinanong ako ng panganay ko, Tay, pamilya mo kami, nawala na yung para sa amin. Puro ka na lang ilog, ilog, ilog. Ngayon, tatanungin kita, pumili ka, pamilya mo o ilog? Mabilis ang sagot ko. Akala ko nagbibiro siya. Mabilis ang sagot ko, ilog. Ngayon, dahil kung ilog ang pinili mo, damit mo, dalhin mo na sa ilog. Sinabi na nila sila. Tapos, akala ko nagbibiro lang sila. Pero, nung sa tuwing umuwi ako, kumakain sila, hindi na ako niyayaya. Akala ko baliwala lang yung ano na yon. Pero sa katagalan, talagang hindi na ako niyayaya. Kaya nung magbagong taon, araw ng pasapit na yung bagong taon, linggo noon, umuwi ako sa bahay na kasi dito kaugalian namin na pag bagong taon,
salo-salo kami salo-salo yung pamilya. Umuwi ako sa bahay. Opo. Hindi ako niyayayang kumain. Pero hindi naman ako tinataboy. Pero magmula doon sa ano na yon, talagang yung lungkot o yung nararamdaman na sakit naipon sa dibdib ko. Mm. Pero pag ba meron tayong mga bisita na pumupunta sa ilog, Kaya niyo yan, tay. kaya nung pagpilian ako, para bang naghihintay ang dalawang bangka. Sa ilog, hindi ko naisip na may pamilya pala ako. Napili ko ilog. Kaya sabi ng panganay ko, umalis ka na dito sa bahay, punta ka na sa ilog. Ayun, para sa akin, yun ang pinakamalungkot na nangyari sa buhay ko. Pero nung bagong taon at ados, itong araw na ito, ginumog siya ng maraming tao. Napuno ang ilog na to ng mga tao at maraming sasakyan. At dun, ganitong oras, bumaba yung pamilya ko, yung 4 kong anak, at saka yung asawa ko. Nagbibideo sila rito. Opo. Nakikita ko sa kanila na merong kasiyaan at tuwa kasi siguro naisip nila na ang ginawa ng ama ay hindi lang para sa iilan, kung hindi sa karamihan. Kaya sabay lapit sa akin ng mga anak ko. Una yung panganay, si Gladys. Tapos sabay sabi sa akin na, Tay, umuwi ka na. Magmula ngayon, sisiportahan ka na namin sa iyong nasimulan na Ilog Kamalig. Ngayon, lahat ng, kaya nung araw na yon, lahat ng nahipon na lungkot, nawala, at doon ako lumaya sa nadarama akong lungkot. Kaya ngayon, itong araw na ito para sa akin, ito yung araw na masayang masaya dahil nakalaya ako sa isang buwan na binalutan ako ng lungkot. Kaya ito, kahit dinahanan kami ng maraming pagsubok, dumahan ng bagyong Karding, winasak lahat ang mga ginawa ko rito, mga cottage. Tapos yung sa uling bagyo, yung bagyong Egay, talagang tinangay lahat. Wala siyang natira. Kaya nung makilala to, dahil nga hindi kami nagkasundo ng tourism sa kanilang pinapatupad, ang daming ginawa, ang daming lumitaw na Ilog Kamalig. Merong Ilog Kamalig Bacovits, merong Ilog Kamalig Ecopat Manggaan, merong Ilog Kamalig Tuturari Falls, merong Ilog Kamalig Kampapasi, Malele River Planas, at yung sa kabaryo pa namin na ginawa sa malapit din sa tulay ng papuntang Planas. Akala nila siguro
magtuloy-tuloy ang ano ng tao. Kasi noon, kaya dinumog siya ng tao para sa akin dahil ah, ano siya, walang mapuntaan ng tao kasi pandemic, sarado lahat. Opo. Kaya ngayon, yung mga nanggaya na yon nawala lahat, pero ako dahil yung pagmamahal ko sa ilog ay nasa puso ko, at ang iniisip ko yung kasalukuyan mga bata at susunod na henerasyon para may madaanan na malinis na ilog na pinagkaloob ng Panginoon. Kaya nananawagan ako sa aking mga kabalen na dinadahanan ng ilog, sana wag natin tapunan ng basura, wag natin tumihin, dahil ito ay para sa akin, ang tubig ay buhay. Kasi kung walang tubig, lahat mamamatay. Diyan nang gagaling ang kinakain natin. Kaya yung kasabihan na ang basurang itinapon mo, babalik din sa'yo, talagang babalik sa atin. Totoo po yan. Kasi yung bilang farmers, itong tubig ang ginagamit namin para kami ay makapagtanim, mga halagang ayop, mga isda, kinakain natin yan. Kaya nananawagan ako huli sa ating nanunungkulan, sana mahalin natin ang ating kailugan. Kasi tayong taga-Porac, para sa akin, dito sa Pampanga, pinakamapalad ng Porac kasi meron kaming bundok na maraming puno, meron kaming ilog na malinis pa, samantalang yung ibang ilog na hindi na nagagamit kasi napupuno na siya ng basura. Kaya sana maging alimbawa itong ilog Kamalig para pagandain at pasyalan katulad ng nangyayari ngayon dito sa ilog Kamalig. Kaya nagpapasalamat ako sa mga tao na naging bahagi ng ilog na to, at lalong-lalo na sa Panginoon dahil binigyan tayo ng lakas ng loob, bagamat sinasabi ng iba na wala akong kakayaan na maging maging chairman ng isang ilog Kamalig. Hindi ko naman pinangarap na maging chairman ako. Ako, sapat na sa akin yung nagiging tagapaglinis o tagahalaga ng ilog. Kaya yung mga magbibigay na rin ako ng mensahe sa mga kabataan na pagbutiin ang kanilang pag-aaral, dahil napakahirap ang hindi nag-aral, dahil yung mapagsamantala karamihan na niloloko, yung mga katulad ko na hindi marunong magbasa, hindi marunong sumulat. Kaya yung mga nakakasama ko dati mababahit, pero nung magkaroon ng nakita nila na magkaroon ng pagkakitaan itong si Ilog Kamalig, doon na nagsimula ang karbaryo na pinagdaanan ko sa ilog. Nagsamantalan ako at ginamit pa ang social media para sirain ang isang katulad ko. Dapat kami taga-Porac, hindi kami maglulukuhan. Dapat magtulungan para muling para makilalang muli, o para makilala ang isang barangay o hambayan ng Porac. Hindi dapat magsirahan, hindi dapat mag-ilahan pababa, kung hindi dapat magtulong-tulong sa pag-unlad para makapag hindi lang Ilog Kamalig ang makikilala sa Porac. Kaya nagpapasalamat ako kay Madam Luz Biminda Cunanan. Siya yung nag-suggest kung paano gawin pasyalan ang isang Ilog Kamalig. At sa aming dating kapitan, si Consilor Ayot Di Malanta, nagpapasalamat din ako sa kanila. At sa mga, at lalong-lalo na sa Panginoon at sa isang boy first time. Si Boy, bagamat
gabi na nang dumating dito, nakamotor lang siya, pero siya ang bumangga sa inarang nilang pintuan na sabi sarado ang ilog Kamalig. Magmula nun, kasama si Antet, Bahajip, James Empaw, at marami pang iba na nag-vlog dito sa ilog. At sa mga camper na nag-camping dito, mga day tour, maraming salamat sa inyo. Kasi kayo yung nagpatibay kung paano ko ituloy ang aking nasimulahan na dating basuraan, dating tapunan ng mga patay na hayop. Ngayon, ito na. Pati taga Cagayan o nasa malayong lugar, dinadayo na ang ilog Kamalig. Kaya maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo, ipagpapatuloy ko hanggang dulo ang pag-aalaga sa ating mga kailugan. Maraming salamat. Ay, thank you po. Salamat po tayo. Salamat sir.